Matagal ko na pong binabanggit, sinishare sa mga vlogs natin na ang pinaka-best talaga para maibalik mo ang ex mo ay mag-create ka ng bago. Kailangan dito mga utol ay ma-inspired ang dating mahal mo para pumasok sa new type of relationship. Kasi there are other process katulad nga po ng mga no contact na tinuturo din po natin sa mga vlogs natin mga utol. Pero hindi guarantee ito na siya po ay magi-stay sa'yo. Babalik, mataas yung percentage na ito po ay mangyayari. May ease yung pain, ma-realize ng ex mo, pero sometimes mga utol, hindi pa rin po siya fully healed. Kadalasan dito, di ba, ang no contact sinasabi, 60 days, 30 days. I believe kasi mga utol na ito po ay hindi enough para mag-heal talaga yung problema or sabihin na nga po natin yung negative na nafe-feel ng ex mo. In order for them to heal, siguro it requires around 7 months, 5 to 7 months in my opinion, para po ito ay talagang luminis. Kaya para mag-reconcile kayo or to reunite mga utol, ay kailangan natin ng resetting. Siguro maraming naguguluhan dyan dahil sinasabi, Paps, anong resetting po ba ang ibig nating sabihin? Sabi ko nga po sa inyo, hanggat magka-hold kayo ng ex mo, hindi natin maiaalis o hindi natin maitatago. Of course, yung mga negativity at mga bad terms sa inyong dalawa ay siguradong present pa rin. Hindi ito basta-basta mawawala. Kaya ngayon, ang i-remind or ipipinpoint natin dito mga utol, kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo, let the breakup happen. Huwag nating pigilan ito mga utol. Huwag nating sakalin ang ex natin. At huwag tayong magtago, huwag tayong gumawa ng mga paraan para ito po ay hindi mangyari. Like for example, you will stay. Bibigyan mo ng assurance yung ex mo. Natural pagka nangyari ito mga utol, gagaang ang pakiramdam niya at gagaang din ang pakiramdam mo for sure. Pero po, at the end of the day, hindi po nagaganap at hindi po nangyayari yung breakup. Sabi ko nga po kanina, let the breakup happen. Hayaan yung matuloy ito mga utol dahil nga, siguro kung tatanungin ko nga kayo, probably hanggang sa oras na to, ay hindi mo mapigi-pigilan. Bakit ganon mga utol? Bakit ganon coach? Bakit ganon kapapong? Gustong-gusto niyang ituloy. Yun nga po ang point ko mga utol. Wala tayong magagawa. Hindi natin mapipigilan ito at the more na nire-resist natin at nilalabanan natin mga utol, lalo po tayong nalulubog, lalo po tayong napapasama. The idea is this. Pagka halimbawa kasing nandun tayo, for example, sinusubukan nating ayusin yung problema. Di ba po mga utol, nakadikit sa presence mo kasi yung nag-away kayo dati, wala kang oras sa kanya, masyado kang possessive, masyado kang seloso, mababa yung value mo, ang tingin niya sa'yo, naninigaw ka, nag-aaway kayo. So lahat ng mga bagay na yan mga utol ay nakakabit sa'yo at nakadikit sa'yo. Kaya dito po tayo natatalo at dito po tayo natatrap. Kasi ang gusto natin gawin, patunayan sa ex natin mga utol na ito po ay mali. Ito po ay hindi tayo. Aayusin natin, we will try to fix the problem mga utol. Hindi yun ang solusyon. Dahil the more na ginagawa mo yun kapatid, lalong nagkakaroon ng confirmation at lalong nadja-justify ng ex mo na iwanan ka. Kasi kaya nga po siya dumating dun sa breakup, ang pakiramdam niya, hindi mo na to kayang baguhin. Hindi mo na kayang solusyonan at hindi ka na talaga magbabago. So kung halimbawang lalapit tayo sa kanya at sasabihin natin na, teka lang, aayusin ko. Do you think mga utol maniniwala po ang ex mo? Samantalang bago siya dumating sa breakup, of course nagkaroon ng series yan. A week ago, a month ago, years ago mga utol, ay naisip na ng ex mo to. Pero ang problema, dumating na nga po siya dun sa finale na masasabi na nga po nating napuno na siya. Don't feel bad or don't get me wrong sa sinasabi ko mga utol, dahil ito po ay gusto ko lang pong ipaintindi sa atin. To make you feel or let everyone understand mga utol na hindi na natin kayang baguhin ito. Kailangan iparanas mo. Kaya nga sabi ko, allow it. Make the breakup happen mga utol. Hayaan mong ma-experience niya to. Hayaan mong maranasan niya nang makita niya kung ano yung mga consequence at ano yung buhay ng wala ka kapatid. Technically, wag mong pigilan. Wag mong awatin. Hayaan mong maranasan niya mga utol. Katulad din to ng for example, ikaw ay nasasaktan, may heartaches, nahihirapan ka, emotional struggles. Di ba po isa po sa mga solusyon nito? Grieve. Kailangan maranasan mo yun para maka-move on ka mga utol, para lumakas ka. Kailangan ma-experience mo, hindi yung dadayain mo. For example, pupunta ka sa picnic. Kunyari maggagala ka, lilibangin mo yung sarili mo kapatid. Alam mo, pag uwi mo, di ba? Triple, doble. Mas masakit
Kaya nga sabi, allow, mag-grieve ka. Kung halimbawang ikaw ay naiiyak mga utol, gawin mo to. Same thing sa isang breakup mga utol. Bakit natin pinipigilan? Hayaan mong ito po ay mangyari nang ma-identify at ma-assess ng ex mo na, okay, ganito pala yung pakiramdam pagka break kaming dalawa. Paano mangyayari ito mga utol kung halimbawang nandun pa tayo at talagang nagpapanik tayo? Pinipilit nga natin baguhin. Napapasama lang po ng napapasama ang imahe mo sa kanya. Wounds, sugat mga utol. Pag ito po ay binan-aid mo ng binan-aid, di ba? Hindi naman ito gagaling kagad eh. Lalo pa ngang nagiging sariwa, lalo pa ngang nagiging fresh. Pero kung hayaan mo siyang matuyo, bayaan mo lang siya at wag mong intindihin mga utol, kusa po itong gagaling. Actually, mas mabilis pa nga. Yun nga po yung sinasabi natin na i-allow mo lang, hayaan mo lang. Kung meron mang mga pains dyan na pumasok, it's very normal. Kung halimbawang magalit ang ex mo sa iyo mga utol, huwag ka maapektuhan dito dahil ito po ay kasama nga lang po dun sa stages at proseso na ginagawa nga po natin. Madalas ko nga pong sinasabi sa mga clients ko, sa mga coaching session at sabi na nga po natin consultation natin mga utol, hindi mo pwedeng dayain ito. Hindi pwedeng from here ay tatalong ka na lang tapos i-skip mo na lang na pwede ba coach yung wala na kaming sisihan? The best thing to do mga utol ay to lay low. Kailangan mong lumayo, kailangan mong dumistance. Kailangan iparamdam mo sa kanya na ikaw po ay aloof. Dahil kung halimbawang kayo po ay laging nandyan, trying to fix the problem, dalawa lang yan. Una, bababa ang tingin niya sa iyo mga utol. Pangalawa, lalo niyang nadja-justify that leaving you, ang pag-iwan sa iyo mga utol is the right thing to do. Bakit? Papipressure siya, magagalit siya, makikita niya yung mga negativity mo, maiinis siya. So, lahat ng mga bagay na to mga utol ay parang binabato mo sa kanya bilang tulong. Lalo mo siyang tinutulungan at nasusuportahan mo yung kanyang ego na mag-rocket science at tumaas ng tumaas. Sabi ko nga po kanina kapatid, kung halimbawang mararamdaman niya na nandiyan ka, meron siyang natural effect. Natural effect nito of course is dumiliit, bumababa, nawawalan tayo ng halaga, which is sabi na nga po natin dapat hindi mo ginagawa. Many times, sinasabi ko nga po, excess, hindi 100% yan pagka nakipag-break. Generally, confused. So kung halimbawa bibigyan mo siya ng mga assurance, o halimbawa nga pong magpapakita sa kanya, di natural, namumuo yung anger niya, namumuo yung stress niya. Nagkakaroon siya ng mga negative thoughts sa'yo. So, yung mga bagay na yon mga utol, ay nakakatulong sa kanya dahil nga hindi naman lingid sa kaalaman natin na gusto niyang subukan yung breakup. Normal yun wala namang masama doon. Hindi naman po ibig sabihin nun na, Coach, ayaw niya sa akin kaya gusto niyang itry yung breakup. Lahat po tayo ay dumarating sa puntong yan. Even ang mga lolo't lola natin, even ang mga magulang natin, mga kapatid, ay dumarating sa confusion. Change of mindset, naguguluhan, gustong itry ito, gustong iwanan ito, gustong subukan ito mga utol. Kaya nga for me, madalas kong sinasabi na relationship is all about choice. Madalas sinasabi ko na hindi naman parating inspired ka, hindi naman parating motivated ka dyan at araw-araw mamahalin mo yung taong kaharap mo or partner mo. Hindi po ganyan. It's a matter of choice mga utol. Kailangan nandun parati yung inspiration, kahit minsan parang nadidemoralize let's say, pero of course, dapat lagi mo siyang pinipili. So what I'm trying to say mga kapatid is kung hindi niya tayo pinili, wag mo namang sirain ang sarili mo. Kung hindi ka niya pinili, pinili niya muna itong situation na to, hayaan mo muna kapatid. Hayaan mong maranasan niya yon. Pero wag kang magpakasira at wag kang humabol-habol nang sa ganon, ma-justify pa niya na ang pag-iwan sa'yo ay tama. Yun po yung lagi kong pinapaliwanag mga utol. Pick up the broken pieces of you. Ipakita mo kung ano ang halaga mo sa kanya at kung ano ang pwedeng mawala sa kanya mga kapatid. Gusto nating manghinayang ang ex mo, pero ang problema, natatakot tayo. Unang-una mga kapatid, dapat iparamdam mo sa kanya na hindi ka natatakot at nire-respeto mo siya. Tatlo yan trust, respect, care, love. 4. So yung mga bagay na yung mga utol, yan ang dapat pinopromote mo sa ex mo. Dahil kung halimbawang kayo po ay magkakalayo, for the meantime, madi-disconnect kayo. Kasi di ba sabi nyo nga po, gusto natin ng resetting. So para ma-reset to, kailangan maputol, di ba? So pagka naputol yan mga utol, may pagkakataon ka ngayong i-promote yung trust, love, care, and respect na yan.
Kasi kanina, or no mga times na hinahabol mo siya, hindi mo magawa-gawa yun. Papaano? Kasi pilit nga tayong kumukonek sa kanya, ayaw nating bumitaw. Ang nangyayari, Coach, teka muna, ayoko kasing isipin ng ex ko na baka nag-move on na ako, bumitaw na ako. Kanina, di ba sinasabi ko, kailangan ngang ma-disconnect. Nang sa ganun, ma-reset po natin ito mga utol. At doon na nga po papasok yung new relationship. Di ba? Sabi ko kanina, mas malaki ang pag-asa na kung halimbawang magkakaroon kayo ng newfound relationship, new beginning, new chapter ng buhay niyo mga utol, mas mataas yung percentage na yung ex mo ay hindi nabibitaw sa'yo. 100% mananatili siya. Kaysa naman yung, o sige, mag-no contact tayo. Pag nasaktan siya, coach, sigurado naman lalapit yan. Yes, guaranteed yun. Pero ang problema, mag-i-stay ba siya? Kaya, mas maganda na trabahuhin na lang natin ito, gamitin nating opportunity ito mga utol, nang sa ganon, mangyari yung makita ng ex mo yung value mo, magkaroon siya ng realization, and then he or she will stay. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.